Sunday, and I'd like to break our tradition of doing our communion after the message. Because today I'm not going to be preaching, I'm going to be teaching. And so let us proceed with our communion. And I'd like you all to stand again. I'd like to ask the communion servers to please come. In 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night He was betrayed, the Lord Jesus took some bread, gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body, which is given for you. Do this to remember me.' In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and His people. An agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes. So anyone who eats this bread or drink this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating this bread and drinking this cup. For if you eat this bread and drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourselves. That is why many of you are weak and sick, and some have even died." May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. You may be seated. Bago po tayo partake ng communion, gusto ko lang bigyan ng diin ang sinabi ng Panginoon, kahuli-huli at binasa nating talata, ay nagsasabi na you are supposed to discern the Lord's body. Marami pong napo-confuse, even pastors are even confused about that passage that says you have to discern the Lord's body. Dapat na ay pakaisipin natin, tayo po ay magmuni-muni sa katawan ng Panginoon. Dalawang bagay po ang ibig sabihin ng katawan ng Diyos. Ang unang ibig sabihin po ng katawan ng Diyos ay ang kanyang physical na katawan na siyang iningalay niya para sa iyo at saka sa akin. Ngunit sa context po, sa background ng communion passage na ito, ang body of Christ ay church. Ikaw at ako. Pangalawang kahulugan ng katawan ng Diyos ay ikaw at saka ako. Kaya po napakaisipin daw natin ang bawat isa. Sinasabi ng Diyos na magmahalan tayo. Sinasabi ng Panginoon na maging concern tayo sa bawat isa. Ngayon, isang Sunday na very consequential because there are some brothers and sisters of ours that are suffering. Nabalitaan ko lamang po kanina na si Sister Mary Ann is in the hospital. Yes, Mary Ann Paglinawan. Okay. Si Ann Paglinawan. And ganoon din po, si Sister Seth ay pauwi sa Pilipinas because her husband is suffering in the hospital. And the doctor already said na wala na raw silang magagawa. And so kailangan nang iuwi sa bahay si Mr. And isang mabigat na bagay na kung ikaw ang nakaharap dito ay hindi mo lang anong gagawin. Hindi ang magtiwala sa Panginoon. And so, ngayong umagang ito, siguro meron pang iba sa inyo na hindi ko alam ay nahihirapan sa kanilang pamilya or sa pansariling kapansanan or may dinaramdam ka ngayon
Kung narito ka ngayon, inaanyayaan ko na tumayo ka. Sino ka man, kung meron kang dinaramdam, I want to pray for healing for you. And let us also pray for healing para kay Ann. And let us pray also for Seth. Hindi natin alam kung ngayon siya umuwi o bukas. And ipadamang po natin yung sinasabi ng Panginoon, let us discern the Lord's body. Okay? Ang isang kapatid na nasasaktan ay sabi ng salita ng Panginoon, pagka ang ngipin daw masakit, masakit daw ang buong katawan. Okay? Maliban na lang kung nagtumurok ka ng injection na hindi ka na makakaramdam ng sakit. And so, ipadama po natin yun sa napakaraming paraan. Una-una sa lahat sa panalangin. Pangalawa, kung may maya-abot ka mamaya, ay mag-abot po tayo ng tulong para kay Sister Seth. Hindi po basta-basta ang magdesisyong umuwi na hindi pinaghahanda. Yes. You understand? So, bukod po sa comfort, bukod po sa ay mangyari po na abutan niyo siya personal. Hindi ko na kailangang humingi pa ng offering ngayon para lang sa kanya. Lapitan po ninyo siya. At kung wala naman po kayong maibigay, I whisper a word of prayer and hope. Okay? Tayo pong lahat ito ngayon. Ulit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagsasabi na kaming lahat ay bahagi ng iyong katawan. And so Lord, we feel after someone who is in pain and who is suffering. Right now, itinataas namin sa iyo si Ann Maglinawan, Panginoon. Lord, ano man ang kanyang dinaramdaman, ano man ang dahilan kung bakit siya ay nasa hospital ngayon, dalangin ko, Lord, na samahan mo siya. Yes, Lord. Lord, hipuin mo ang kanyang katawan. Kung siya man ay nagkasala sa iyo, Panginoon, dalangin ko na patawarin mo siya. Yes, Lord. Lord, inihiling namin ang kanyang kagalingan. Yes. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Lord, kabagan mo ang kapatid na ito at ibangon mo siya sa banig ng karamdaman. Sa ngalan ni Jesus. Lord, napakarami pong umaasa sa kanya. Dalangin ko, Panginoon, na magkaroon ng kalunasan ang kanyang kalagayan. At ang dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo ang mga doktor, mga nurses, at ang hospital administration na mabigyan siya ng sapat na kaukulang pansin at pag-iingat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa buhay ng kapatid na ito. Ngayon din, tinataas namin sa iyo, Panginoon, si Seth, ang kanyang asawa, Panginoon. Lord, hihingi kami ng direksyon para sa pamilyang ito. Dalangin ko, Panginoon, that they're in a crossroad of decisions na gagawin in the next few days. Dalangin ko, Lord, bigyan mo ng sapat na katatagan ang aming kapatid na si Seth. And Lord, ang kalooban mo siyang mangyari. Lord, nagalangin ko ang himala. Kung ikaw ay ikaw ang Diyos ng himala, Panginoon, maaari mo siyang gamutin, maaari mo siyang ibangon. Ngunit Lord, ang lahat ng bagay ay nasa iyong mga kamay. And Lord, dalangin ko na isa lang ang dalangin ko, Panginoon, na kapatid namin ay hindi na mahirapan pa. And ang kapatid namin, Panginoon, ay hindi na magdamo pa ng kabigatan na hindi niya mapapasan. Lord, salamat po. Salamat sa buong pamilya nito, ang kanyang mga anak. Ihanda mo ang kanilang damdamin. Dalangin po ang katatagan. Dalangin ko, Panginoon, ang karunungan, Lord, na magpasya. Lahat ng mga haharapin niya, Panginoon. And Lord, dalangin ko na madama niya ang pag-ibig, madama niya, Panginoon, ang fellowship, madama niya, Panginoon, ang init ng buong kongregasyon ito. Amen. Lord, ito ang aking samot na langin at sa lahat, Panginoon, ang nahihirapan ngayong umagang ito. Hindi ko alam kung sino man sila. Meron man silang kapansanan o meron man silang sakit, meron man silang kakulangan sa pera. Pinadalangin ko, Panginoon, na ikaw ang maging katugunan ng lahat. Lord, ito ang aking samot na langin sa napakatamis ng pangalan ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. You may be seated. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan na nabugbog, pinahirapan, nagtamo ng maraming sugat ng dahil lang sa iyo
at saka sa akin. 2,000 taon na nakakaraan. Simula noon hanggang ngayon, 10,000 taon na ang umasa sa tinapay na ito. Sa simbolo, sa kahulugan ng tinapay na ito. Naway pagpalain ng Diyos ang lahat na nakakaintindi, nakakaunawa sa kahulugan ng tinapay na ito. Hallelujah. I pray na pagtanggap mo nito, habang iikot ito sa harapan mo, kukuha ka ng isa, kainin mo siya, ipikit mo ang iyong mga mata, habang inaawit mo ang awitin na ating aawitin. Magbalik na ka 2,000 taon na nakakaraan na ang Panginoon napayubay sa cross ng Kalbaryo para lang sa iyo at sa akin. Amen? Ngayon din ang nakupang ito na simbolo ng dugo. Ang dugo ng Panginoon ay bagong covenant. Ano ibig sabihin po ng covenant? Yun po ay kasunduan. Yung covenant ay testamento. At alam lamang natin ang testament sa tinatawag na last will and testament. Ganon din po ang kahulugan nito. Ito yung nais ng Panginoon para sa iyo at saka sa akin nung siya ay namatay sa cross at nabuhay na maguli. Ang nais ng Panginoon na tayo ay mamuhay sa bagong katuruan na siya ay nagbangon at hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo alipin ng panahon. Tayo ay anak ng Diyos. Amen? Amen? Tayo po'y manalangin ulit. Lord, salamat po sa tinapay at sa kupang ito, Panginoon, na simbolo ng lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Dalangin ko, Lord, na bawat isa na tatanggap nito ay magkaroon ng panibagong sigla, panibagong inspirasyon, panibagong pananaw kung sino ka sa buhay nila. And Lord, salamat po na maipamuhay namin ang mga pangako, maipamuhay namin ang iyong mga utos, maipamuhay namin, Panginoon, ang nais ng banal na Espiritu na gawin namin sa paglilingkod sa iyo. Salamat sa araw na ito. Sa iyo pinagkakatiwala lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. I-serve po muna natin ang ating mga awit. And then pagkatapos po niyan, ulitin natin ito habang isi-serve sa inyo. Salamat sa araw na ito. Salamat sa ginawa mo sa cross. At salamat sa panibagong pagkakataon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa napakatamis na pangalan ni Jesus at ang lahat ay pagsabi ng Amen. Palampakan ko natin. I made the announcement in our Facebook page na let us come with expectation and with a full tummy. Nagkagahan ba kayo maayos? Okay? Kasi medyo matagal tayo kaya. And that's the very reason na inuna ko ang communion because I have this is actually a seminar in 2010 and I have revised it a little bit and I have 37 slides. Today. So brace yourself. Okay? Ano sabi sa katabi mo, ready ka na ba? Okay, the title of our teaching today is The Truth, ang katotohanan patungkol sa pera, sa yaman, at karangyaan, riches. Now, katulad na sinabi ko kanina, that is a seminar that I did in 2010.
Now, I'd like to start with a particular passage in Luke chapter 16. And ito po ang sinabi, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Wherever you are in your station in life today, okay? Iniisip mo ba na ang trabaho mo ngayon, yan na lang talaga ang trabaho mo hanggang magsisenta ka? No. How many of you iniisip mo na you are going to be here until 65 or 70? Okay, lahat kayo magsasabi, no! Kaya lang, marami na akong narinig na ganyan. Nandito ka. Okay? Hallelujah. And so, sabi ng Panginoon, what you have right now, your job, your salary, is not really that much. But if you are not faithful in that much, He cannot entrust you with something that is greater. Hello? Kung hindi ka matapat sa maliit, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. Amen. Yan ang sinasabi ng ang salita ng Panginoon. And whoever is dishonest with little, with very little, will also be dishonest with much. Ibig sabihin, pagka hindi ka makatutuhanan sa mga maliliit na bagay, dishonest ka, then you will also be dishonest with much. And most of the time, this is true. Hello? Totoo siya, hindi? Now, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, so kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa makamundong yaman, sabi niya, sino magtitiwala sa iyo sa tunay na yaman? Okay? And if you have not been trustworthy with someone else's property, alam niyo lahat ng bagay na meron tayo, hindi naman tayo talaga ang tunay na may-ari eh. Yes. Ang tunay na may-ari sino? Si Lord. Okay? Si Lord ang tunay na may-ari. Huwag niyong papansinin yung may ikot-ikot ka. Kaya nga sabi ko sana makalipat na tayo sa mas malaki-laking lugar, mabigyan natin sila ng sarili nilang kwarto at pwede silang gawin nila kung ano man ang gagawin nila doon. But anyway, more on that later. And if you have not been trustworthy with someone else's property, sino magbibigay sa iyo ng property na isa iyong pag-aari? Okay? And so, today, gusto ko na magkaroon kayo ng tamang pananaw tungkol sa pera. Kasi kadalasan wala namang turo sa iyo eh. Meron bang financial education sa educational system natin? Wala. Maliban na lang kumuha ka ng commerce or financial management, then saan mo pa lang siya matutunan. Sana itong katuruan ito ay tinuro na nung ikaw ay high school pa. Yes. Sana hindi tayo ganito. Diba? Maaga nating napag-alaman kung ano ang katotohanan patungkol sa pera. So, si Billy Graham, sabi niya, tell me what you think about money and I will tell you what you think about God. Parang ang layo, no? Kasi hindi natin iniisip ito. Sabi niya, sabihin mo sa akin kung ano ang pananaw mo sa pera at sasabihin ko sa iyo kung ano ang pananaw mo patungkol sa Diyos. Now, may sabi dito si Billy Graham, the greatest evangelist who ever lived except the Lord Jesus Christ, of course. Right? Sabi niya, bakit? Because those two are closely related. Hindi mo na mamansin yung dalawang yun, magka-related sila. Bakit? Because a man's heart is closer to his wallet than anything else. Ang pinakamalapit sa iyo, hindi ang asawa mo eh, pitaka. Okay? Katulad lang siya ng mobile phone. Di ba? Pagka nawawala ang pitaka mo, parang hindi ka mapakali. You understand? And siya ang unang kinakapa mo, pagka wala ka ng pera. Okay? Nasaan ang pitaka ko? Nasaan ang pitaka ko? Di ba? Hallelujah. Now, another quote tells us, since my money, and I don't like the author, si John Hagee, I'm not really very fond of him because he's a prosperity preacher, but in this case, in this quote, I agree with him. Okay? Sabi niya,
Since my money is God's money, every spending decision I make is a spiritual decision. How many of you know, tanggap mo na ang pera mo ay pera ng Diyos? Okay? Now, minsan, tulak ng bibig, kapit ng bibig. Now, masasabi mo lang yan na kung lahat ng spending decisions na ginagawa mo sa buhay, may pakialam ng Diyos. Lagi ko sinasabi sa inyo na nag-usap kami ng aking asawa. Sabi ko, any spending beyond, noong una 1,000, ngayon 5,000. Sabi ko, lahat ng spending na lalampas sa 5,000, kakausapin hingi muna tayo ng permission kay Lord. Ano? You understand? I don't know if you do that, but I want you to practice that because God is going to honor every decision you make whenever you spend. Okay? Isa lang ibig sabihin nun, na binibigyan mo siya para sa iyo din yun. Bibigay siya sa iyo ng wisdom eh. Kanino nga nanggagaling ang wisdom? Lord. Lord nanggagaling ang wisdom. And so bago ka mag-spend, may nakita ka na namang bestida kanina. Okay? Hallelujah. Tapos, kaya lang na mahal siya. So, you better ask the Lord, Lord, kalooban mo ba na bibili ko ito? You understand? And you know what? Sometimes the Lord doesn't answer it overnight. Okay? Sometimes the Lord lingers. And habang hindi sumasagot ng positive si Lord, di kami gagastos. You understand what I'm saying? Okay? Now, there are money facts and money myth. There are a couple of questions that I'm going to ask you or statements that I am going to make, and I want you to say true or false. Okay? Amen. So, magkaroon tayo ng kaunting interaction. I want you to say if this statement is true. Kung feeling mo na false, then you say false. Okay, number 1. Money makes people happy. Lahat ng nagsabi ng true, taas ang kamay. Hallelujah! Lahat ng nagsabi ng no, taas ang kamay. Unanimous tayo nila. Diba? So, money makes people happy. Yes! Again, of course. Amen? Now, sabi si Solomon, author ng Ecclesiastes, sabi niya, I amassed silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. Wala na yatang pinakamaranya at pinakamayaman na tao sa buong mundo ng panahon ni Solomon. Siya yun. Sabi pa niya, ay kinalap ko ang lahat ng silver at gold para sa aking sarili at ang mga kayamanan ng mga hari at mga probinsya. I denied myself nothing my eyes desired. Hindi siya katulad mo na nagdadunong isip pag nakakita ng DKNY. Pag nakita niya, bibili niya kaagad. May pera siya eh. Hello? Yun eh. Sabi niya, I refuse my heart no pleasure. Sabi niya, my heart took delight in all my work. Nasisiyahan ako sa lahat ng aking accomplishment and this was the reward for all my labor. Isa lang ibig sabihin, na-enjoy niya ang fruit of his labor. Now, last Sunday, tinanong ko kayo, nai-enjoy niyo ba ang sahod niyo? Yes! Kaya daw iba hindi. Kaya hindi kumikibo. Bakit? Dumadaan lang yung sahod nila pang bayad sa utang. You understand? Now, yung sa ibaba, sa Proverbs din, sabi, the blessing of the Lord brings wealth. Hello? Ang pagpapala daw ng Diyos, nagbibigay, yaman. And He adds no trouble already. Kaya masarap pagka maraming pera. True or false? True. Kaya ka narito gusto mong magkapera. Yes. Di ba? Okay. Kanya lang, on the other hand, mamaya po pala, although money alone won't make us happy. Ang pera lang, kung pera lang, hindi yun ang makapagbibigay talaga ng maaaring panatili ang kagalakan. Yes. Pero hindi sa buong buhay na ikaw ay may kasiyahan dahil lang sa pera. Money alone won't make us happy. The lack of money surely will make us miserable. Lalo na kung wala nang pambayad sa kuryente. Lalo na
mo wala nang isasaing mamayang gabi. Lalo na kung meron kang gustong bilhin at hindi mo mabili. True. You understand? Kanya lang, ang answer din is no. Why? Whoever loves money never have money enough. Hello? Walang contentment. Okay. Whoever, sabi dito, sorry. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. Sa primero lang yan, walang tanggap mo ng sahod mo. Wow! Feeling great ka. Ang kapal ang tinanggap mo, ganun kapal kasi 20-20 binigay sa'yo. Okay? Diba? Tutuwa ka. And yet, habang lumalaon, dahil hindi na masarap tumanggap ng sahod. Bakit? Nandiyan din ang sagot. This too is meaningless. As goods increase, so those who consume them. Pagka daw malaki na tinatanggap mong pera, lumalaki din ang budget. Dati noon, kasya na ganito lang ang ulam. Pero dahil may ipinagdadala na, at ikaw pa mismo magsasabi, kumain naman kayo ng masarap. Okay? Palitan mo na yung sapatos mo, oy. Okay? And minsan hindi mo nang sinasabi, yung anak mo na mismo ang magsasabi, luma na yung sapatos ko. Samantalang kung nanong ka, kahit lumang-luma na, pwede ba? Papaayos natin doon sa sapatero. Butas na kasi. Tatapalan niya yan. Hello? Amen. True or false? So habang lumalaki ang iyong bulsa, lumalaki din ang gastusin. Amen? Now, and what benefit are they to the owner except to feast his eyes on them? Parang OFW ito. Wala daw o benefit para sa may-ari ng perang iyon, titingnan lang yan yung pera at maya-maya lang. Wala. Yes. How many of you this is a reality? Amen. Yes. Diba? Kuminsan, at the end of the year, tatanong ka, saan napunta ang pera ko? Amen? Lalong-lalo na kung walang budget. Amen? Now, money contributes to happiness when it helps us pay the basic needs and desires. And yet, even those very desires is the cause of our frustrations and suffering. So, does money make us happy? Yes and no. Okay? Now, pangalawang question. Pangalawang statement. Money corrupts people. True. Eh, mga congressmen lang natin, talaga, corrupt sila. Di ba? So, money corrupts people. Bago yun, money will buy a bed but not sleep. Ano ba nangyayari sa akin? Money will buy a bed but not sleep, books but not brains, food but not appetite, finery or bling-bling but not beauty. A house but not a home. Medicine but not health. Okay, luxuries but not culture, amusement but not happiness, a religion but not salvation, good life but not eternal life, a passport to everywhere except heaven. Okay? So, meaning to say, ang pera kasi neutral siya eh. Wala siyang damdamin. Ikaw ang may damdamin. Ang pera walang attitude. Ikaw ang may attitude. Amen. Ang pera walang problema. Ikaw ang may problema. True. Okay. So, money corrupts people, yes. Why? Because the love of money is the root of all evil. Okay? And some people either for money, may mga tao kasi, ang problema natin, we are eager to accumulate. Okay? Walang contentment. True. True? Yes. Okay. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kaya tayo nagkakaroon ng maraming matinding kalungkutan ay dahil din sa pera.
And may nagsabi, sabi ni Jerry White, The Power of Commitment na aklat. Sabi niya, Christians have never worn the clothes of affluence very well. Hindi daw natin na isusuot ang pagiging mayaman ng mabuti. So, too many people, nabanggit ko na yata ito last Sunday, too many people spend money they don't have, earn to buy things they don't want, just to impress people they don't like. How many of you believe hindi mo kailangan ng iPhone 17 ba yun? Yes. Lahat ng naniniwala hindi mo kailangan ng iPhone 17. Eh, bakit nyo ba yung itaas ang kanya? Hallelujah. Kailangan mo lang ng telepono. Basic na makatawag ka, di ba? Okay. So, money corrupts people. Yes. It is also no. Money do not corrupt people. It depends on your attitude towards money. Keep your lives free from the love of money. Because money is not sin in itself. The love of money is the sin itself. So keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Amen. Huwag ka na mag-part-time, kapatid. Bawal yan dito sa Hong Kong. Yes. Now, my friends, marami ang trabaho ninyo. Huwag ka nang lalampas doon. Okay? Well, pwede siguro magbenta ka ng kung anong, wala akong problema dyan. Okay? Huwag mo lang gagawin dito sa loob ng church. Huwag kang magdadala ng isang basket ng money at tatayo ka dyan. Sasabihin ko sa'yo, doon ka sa ibaba. Tumayo. You understand? Hello? Yes. Now, more on that again later. Okay? Kailangan mo ng hustle. Kailangan mo ng extra income. Yes. Lahat tayo kailangan natin yun. Sa mabuting paraan. At saka sa tamang lugar. Maliwanag po ba? Yes. Okay. So, because God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. Alam niyo, nung bago pa kami dito sa Hong Kong, maraming pumunta sa office sa akin. Sabi yung pastor, ino-offeran ako ng Esqualene. Alam niyo yung Esqualene ng unang panahon? Yes. Gamot yun. Sabi niya, pastor, hindi ka naman magbebenta eh. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mag-promote 1 linggo lang. And then, every week thereafter, may commission ka sa akin. Gagawin mo akong retainer. Okay? Ang daming ganon. Merong mga yung mga naging sikat noon ng mga pangloob ng babae. Kasi nga puro babae ang nasa congregation. Ano tawag doon? Broadwalk. Okay, yung broadwalk. Okay? Dumating din yun. Nag-offer sa akin. Ibigyan mo lang ako ng isang Sunday, ipopromote ko siya. And then, every sale thereof, may commission ka sa akin. Tinanggihan ko rin siya. Sabi ko, I am so sorry kasi hindi ko inaalaw sa church ang negosyo. Okay? Now, simula noon hanggang ngayon, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Okay, simula noon hanggang ngayon, hindi naman ako nagutom. Simula noon hanggang ngayon, I have lived comfortably. Okay? You need to understand that you have to keep your lives free from the love of money. And be content with what you have. The Lord is not going to leave you. Okay? Nor forsake you. Wow. Binibilis ako kasi ayaw kong tingin kayo ng tingin sa oras. Money is not evil. Okay? I want that to sink deep in your heart. Hindi po masama na magkaroon ng maraming pera sa tamang paraan, sa tamang perspective, sa tamang pamamaraan, sa tamang panahon. Okay? Okay lang. Okay? The love of money, huwag mong mahalin ang pera. Okay? Dito tayo nagkakatalo eh.
Nawawala yung faith pagka marami ng pera eh. Nawawala yung sympathy sa Panginoon pagka marami ng pera eh. Yes. Kaya nga, yung sinabi natin sa unahan kanina, yung unang verse na pinasa natin, pag hindi ka napagkatiwalaan sa 5,000 Hong Kong dollars na tinatanggap mo ngayon, tatanggap ka kaya ng 10? Hello? How many of you believe na kung gusto ni Lord na magkasahod ka ng 10,000, ngayon ka agad magkakasahod ka ng 10,000? Pero hindi nangyayari ba na eh? Pero may mga members tayo na above minimum ang tinatanggap nila. I know of a lot. Okay, since I came here, may mga member lagi kami na tumatanggap. There was one time we have a member here, hindi ko babanggitin ang pangalan niya, ang sahod niya 15,000. Okay? Wow! Kanya lang, one of our faithful members sa church. You understand what I'm saying? Pag hindi ka mapagkakatiwalaan sa 5,000, bibigyan ka kaya ng Panginoon ng 10,000. I don't think so. Mawawala ka sa Kanya. Alam niya na makakalimot ka kaagad sa Kanya. Hanggang hindi tama ang perspective natin sa pera, the Lord is not going to open the door of greater opportunities. Alam mo na? Ayaw niya yata. Okay? Hallelujah. This brings us to number 3. Wealth. Okay, ito. Ibang-iba ang wealth sa pera. Yung pera lang. Yung wealth talagang kayamanan na yun. Okay? Wealth is only meant for a selected few. Yes or no? Yes. Okay? Ang answer, yes and no pa rin. Okay? Bakit? Yes! Sabi ni David, I envy, pinagsisilosan ko, ang mga arrogante nung bakit ako ang prosperity ng mga masasama. Di mo na ba napansin na ang pera hindi lang para sa righteous? Sa lahat. Sa pamagitan ng kanilang pagpupugagay, nagkakapera sila. Yes. Kaya lang iba kasi ang klase pagka si Lord ang nagpa-prosper sa iyo kesa sa mundo. Okay? Now, no, because misfortune pursues the sinner, but prosperity is the reward of the righteous. Amen. I say that again. Prosperity is the reward of the righteous. Amen. Ang tanong, righteous ka ba? Yes, by the virtue of my faith in the Lord Jesus Christ, I am righteous. Amen. And so as long as we practice righteousness, you are duty bound or you are bound for greater opportunities and wealth. Pakinggan nyo itong mga survey. Meron ginawang survey noong 2018 ang Global Wealth Report. Sabi doon, if you have $4,210 to your name, equivalent in peso, $250,000. Okay? Kung meron kang 250,000 cash, you are better off than half of the world's population. Parang hindi kayo nakakibok. Okay, ulitin ko. Baka hindi nyo naintindihan eh. Okay, kung meron ka ng 240 or 250,000 pesos, ni-round up ko na lang. Okay, para hindi madali isipin. Kung meron ka daw ika-4 na bahagi ng 1 bilyon. Peso ha? Peso. Hindi ito US dollars. Ay, ikaw daw ay mas nakakabuti sa kalahati ng world population. Sort of. Kung may bahay ka sa Pilipinas, pang-rich ka. Yes. Ang daming homeless sa California. Hindi lang libo-libo, million na ang homeless ngayon sa United States. Yes, true. Samantala ikaw may bahay ka? Amen. Okay? Hindi ka na umuupa. Yes. Ay, nakakaawa yung mga kung titingnan mo sa reels,
yung mga homeless sa California pagdating ng taglamig. Wow. Okay? Can you imagine the pain and the sorrow and the frustration of being homeless? Okay? Hindi siya kapalipaliwanag. But yun ang sinasabi ng survey. Mayroon pang isang survey. If you have $93,170 or more, you rank in the wealthiest 10% of the world. Sabi ko, napakamot ako, $93,000. Magkano yun sa peso? 5,500,000. Niround off ko na lang. 5,500,000 pesos. Kung meron ka noon, ay nakakahigit ka sa lahat. You belong to the 10% of the wealthiest in the world. Some of you are wealthy but you are ignorant about it. Diba? Kuminsan nandiyan lang sa iyo lahat. May bahay ka na, may sasakyan ka pa, kuminsan hindi lang isa, dalawa o tatlo, may mobile phone ka, hindi lang isa, minsan dalawa. And still you feel that you are poor. Hello? And para doon sa wala nito, kaya mo siyang abutin. Okay? Parang hindi kayo... Anyway. Now here, this is the most important thing. Deuteronomy 8:18. Remember the Lord your God. Alalahanin mo ang Panginoon na iyong Diyos. Huwag mo siyang kakalimutan. Huwag mo siyang iit sa puwera sa buhay mo. For it is He. Siya lang ang mapagbibigay sa iyo ng ability. He is the only one that will give you the ability to produce wealth. Kaya nga, huwag kang sinibukadnisar. Okay? Sinibukadnisar kasi nung makita niya yung kanyang mga palasyo at ang mga hanging garden sa Babylon, sabi niya, hindi ba ito ang mga pinaghirapan ko? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking kamay, ay nalikom ko ang lahat ng ito. Boom! Tinamaan siya ng kidlat. Hindi naman kidlat. Okay? Ano nangyari kay Nebuchadnezzar? Naging hayop siya. Okay? Pinarusahan niya ng Diyos. He became like a beast of the field. Hallelujah. And so mga kapatid, laging si Lord eh. Pagkakagawin mo ang Panginoon na the center of your life and your existence. Pagkakagawin mo ang Panginoon na una sa lahat ng bagay. Bibigyan ka niya ng ability to produce what? Wealth. Hindi pera sinabi niya, wealth. Higit pa sa pera, wealth. Okay? Bakit? Because kino-confirm niya ang covenant. No. Ang covenant na ito ay patungkol sa covenant ni Moses, right? Now, alin ang mas mahirap na covenant? Ang covenant ni Moses o ang covenant ni Jesus? Ang covenant ni Jesus. Mas higit pa ang covenant ni Jesus kaysa sa covenant ni Moses. And so kung i-apply natin ito in our existence today, it is the Lord who is going to give us the ability to produce wealth and so confirm His covenant with the Lord Jesus Christ. I will never leave you nor forsake you. Okay? My God shall supply all your needs according to His riches and glory. In whom? In Christ Jesus. Not in Moses, but in Christ Jesus. And so, which He swore to your ancestors as it is today. Pangako niya yun sa ancestors ng Israel. Nangako din ng Panginoon para sa atin. Bakit sabi yun? Diba? Pagka ikaw ay mananampalataya kay Kristo, ikaw ay anak nino? Ni Abraham. By faith. Galatians. Okay? You remember that? Yes. That we are the children of faith. We are the children of Abraham by faith. Now, ano ang pangako ni Lord kay Abraham?
You're going to, the Lord is going to prosper you. Your descendants will be as many as the stars in the heavens and as many as the sun on the seashore. And included in that covenant is prosperity. Okay? Now, another statement. Wealth robs one of spirituality. Nawawala daw ang spirituality pag kayo mayaman na. Yes, yes. That is true. Tingnan nyo si Zacchaeus. Nakalimutan niya. Di ba sabi ni Lord kay Zacchaeus, you are also the child of Abraham. Nakalimot ka lang. Ngayon, i-reinstate siya ni Lord as a child of Abraham. Bakit? Nagsisi si Zacchaeus. Okay? Na-convictar siya. Nagkaroon siya ng conviction kasi maniningil siya ng buwis. Bilang maniningil ng buwis, katulad ng maniningil ng buwis sa atin, okay, nagpapayaman siya. And so, nung magkita sila ni Lord, nagkaroon siya ng conviction, siya na mismo ang nagsabi. Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now, ngayon din, I will give half of my possessions to the poor." Bakit niya ibigay? Bakit niya sinabi ito? Kasi ninakaw niya. Yes. Okay? Lahat ng yaman ko, ibibigay ko sa mga mahihirap. If I have cheated anybody, pa-cute ka pa. Maliit ka. Okay? Pa-cute pa siya, pero talaga namang nag-cheater siya. I cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Ano sabi ni Lord pagkatapos nito? Hindi ko na lang inilagay kasi mahaba siya. Sabi ni Lord, salvation has come into this house. Ang kaligtasan ay dumating sa pamamahay nito. Bakit? Kasi ang taong ito ay anak din ni Abraham. Ikaw ba ay anak ni Abraham? Yes. By faith, yes. And because you are a child of Abraham, you deserve what has been promised to Abraham. True. Okay? Maniwala ka man nagsalita. Kaya lang, it is to your detriment if you will not believe. Now, to be rich towards God, which is the idea of what God wants us to become, is to be rich in good deeds. Paano ka magkakaroon ng good deeds kung wala kang pambayad sa good deeds? Alam, sino ang makatulong? Yung may pera o yung wala? Yung may pera. Hello? So, ano ang paraan na tayo ay makagawa ng good deeds? Pag may Marami ka ng pera. Yes. True. Kaya lang kahit nakaunti pa, simulan mo na. Amen. Kasi nga, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi ka mapagkakatiwalaan sa Malaki. Amen? Ano nyo yung mga sinasabi ko dito? Napakasimpleng intindihin. Napakahirap gawin. Hindi naman gawin. Madali din siyang gawin. Kanya lang napakahirap i-integrate. Amen? Takes a lot of practice to do that. Kaya parang ako sirang plaka. Paulit-ulit. Bakit? Kasi nga, ang hirap tanggapin eh. True. I tell you, when I was young, it was hard for me. But I learned it. Amen. Amen? Natutunan ko siya. And suddenly, I saw God's hand on my life. Ganon din ang gagawin niya sa iyo. Amen? Kaya I am excited to teach this to you because I have experienced it in my life. Hallelujah. Ikaw din. Okay? To be rich in good deeds, rich in what? Kaya, ang generosity kasi pinag-aaralan. Sinisimulan sa maliit na bagay. Amen? Hallelujah. And rich in relationships. Hallelujah. Now, relationship doesn't happen that unless lalapitan mo yung tao at makikipagkaibigan ka sa kanya or, hallelujah, i-express mo yung koinonia. Okay? Now, wealth robs one of spirituality. Sinabi na natin, yes. Ito naman ngayon, no.
And mapupruweba natin ito sa virtuous woman of Proverbs 31 verse 24. Sabi din, she makes linen garments, sells them, and supplies the merchant with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. The virtuous woman of Proverbs. Now, I know of someone, isa sa mga dream ko bilang pastor, na bago kayo umuwi, meron kayong matutuluyan ng sarili niyong bahay. Okay? Minsan, nangyayari lang yan kung meron kang wisdom. Hindi madaling magpatayo ng bahay, ba? Okay. Parang napakalaki ng capital outlay. Kanya lang, little by little, you can do that. Okay? More on that later. I used to say that because there is still another 3 weeks that I'm going to teach you on these things. Okay? So, sinasabi dito sa verse na sinabi natin, pwede siyang humalakha sa mga araw na darating. Bakit hahalakak itong virtuous woman? Kasi nakaipon na siya. Very industrious siya. Hindi siya palaging nagsishare tea. Nag-iipon siya. You understand? Hallelujah. Okay? Hindi siya mayabang. Okay? Hindi siya bumibili ng something na hindi bagay sa kanya. Hindi bagay sa iyo ang iPhone 17. Hello? Nakakatawa eh. Kasi yung may mga pera, hindi mo bumibili niyan. Okay? Ang bumibili niyan, yung mga OFW. Yun ang tawag sa eh. Gets mo? Yes. Okay. Now, di ko alam kung sino may iPhone 17 sa inyo, ha? Okay. Now, all we had, lahat daw na meron tayo, must be held in an open hand. When we close our fingers tightly over anything placed in our trust, remember, everything that you have is placed in your hand because God trusts you. At that, hanggang dyan, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Kung anong meron ka ngayon, kasi yung bakit nanghihirap, malas itong buhay ko eh. Kasi yung tatay ko malas. Hindi na ako siya. Malas din ako. Kapatid, huwag kang ganyan. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung anong meron ka ngayon, kasi hanggang yan ka lang pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Kung mapagkakatiwalaan ka ng Diyos, ang higit pa sa riyan, the Lord is going to open doors for you. Yes. Now, how many of you believe na si Lord hindi siya magalit? Amen. Hindi siya magalit. Ang yaman niya, He owns everything. Yes. Hindi ba niya ipagkakaloob sa iyo kung kailangan mo? Kaya lang hindi ka niya mapagkatiwalaan. Amen? So what we are learning today is learning how can we be a trustee. Okay? Di ba sa Pilipinas meron tinatawag na Board of Trustees? Ano ibig sabihin ng Board of Trustees? Mga pinagkakatiwalaan na mamahala. Amen? Amen. Mapagkakatiwalaan ka ba na mamahala sa yaman ng Diyos? Yun ang tanong. Okay? Number 4. Money makes people miserable. True or false? True. Yes. The sleep of a laborer is sweet, whether he eats little or much. But the abundance of the rich man permits him no sleep. Okay?
Ang dami kaya mga mayaman ngayon nagkukumit ng suicide. Yes. Okay? Pero yung mga laborer dahil sa pagod, tulog. Hello? Pero yung mayayaman, hindi makakatulog sa ako'y tatago ang pera ko. Okay? Wow! Kailangan kong maghanda sa ganito o sa ganyan. Napakaraming pinagkakaabalahan. Okay, kung paano itatago, kung paano i-preserve, kung paano hindi mananakaw yung pera. Amen? Hallelujah. Lagi nakakatawa. Pangarap ko nung ako ay bata pa, magkaroon ako ng sariling bahay. Nung magkaroon ako ng sariling bahay, lalo na nung nandito pa kami ni Sister Leonor, nandun na lang yung pangamba ko. Kada alis ako doon sa Pilipinas, sabi ko, Lord, bahay ko. Hallelujah. Samantalang kung wala ka nun, wala kang mga alalahan. Diba? Now, ngayon, I have learned to be, pwede naman nilang nakawin kung ano nasa loob ng bahay. Hindi nila maaalsa yung buong bahay. Yes. Bigat mo. Hindi naman ako yung lupa. Nahala. And suddenly, I was released. And then, nagtiwala ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, wala naman nangyayari. Amen? Ay uso sa ligo sa akyat bahay. Okay? Now, let you see, Lord, when God gives you wealth, He does not add sorrow with it. Binigyan ka niya ng bahay, siya rin ang mag-aawala ng bahay. Mali man na lang may dahilan kung bakit pinag-view siya. Okay? May mga pagkakataon na gano'n, may sunog, may bagyo. That is beyond your control already. And yet, everything belongs to God. Hallelujah. So, yes, the sleep of the laborer is sweet, but the abundance of a rich man permits him no sleep. But I want you to understand, there is nothing wrong with men possessing riches. Walang problema. Ang problema, the wrong comes when riches possess men. So balik na nangyayari eh. Hindi ikaw yung nagpo-possess ng riches, yung riches ang nagpo-possess sa iyo. Amen? Hindi na siya may intindihin, ano? Okay, so I will take your silence pagka nakagano'n ka naman. Na iniisip ko siya. Okay. Ngayon, gets ko na. Now, no! It does not, okay, it does not make peaceful people miserable, because when God gives any man wealth and possession and enable him to enjoy them and to accept his lot and be happy in his work, this is the gift of God. Ito ang gusto kong mangyari sa bawat isa, nangyayari sa akin ngayon. God has given me a nice house. I praise and thank the Lord for it. Okay? And I am able to enjoy it already. Kagawi ko, ang sarap ng pakiramdam. Amen? And, you see, you will be happy in your work. Ito raw ay kaloob ng Diyos. Now, he seldom reflects on the days of his life. Hindi siya nagpo-worry sa mga araw ng kanyang buhay because God keeps him occupied with gladness of heart. Okay? Occupied ka. Hindi, wala kang panahon mag-isip ng pangit. Okay? Bakit? The Lord is going to keep you busy. I praise and thank the Lord na every time na uuwi ko, ako, hindi ko na siya ma-cope up yung mga invitations na binibigay sa akin. There was one time I said no to at least 8 pastors wanting me to speak to their churches. But I don't have time. Okay? Hallelujah. Now, the way we handle our money is an indicator of the spiritual condition of our heart. Kung paano natin minamanage ang pera natin, ay ito daw ay indikasyon ng spiritual na kondisyon ng iyong puso. The Bible contains, fact-check ko ito. Alam niyo yung ibig sabihin pag fact-check? I googled this, I went to AI just to, to
to justify if this is really true. And it is true. In fact, mas inferior pa nga itong nakita ko. The Bible contains more than 2,000 references to money and possession. In fact, there are 2,370 passages in the Bible concerning na references to money and possession. Out of the 38 parables that Jesus told in the Gospel, 16 deals with money, with how we handle our money. Jesus said more about money and possessions than about heaven and hell combined. 1 out of every 10 verses in the Gospel deals with money or possessions. 288 verses in the 4 Gospels. Now, why would God dwell so much on money? Because where your treasure is, there will your heart be also. Madalas ang dahilan, hindi ka makapag-church kasi may part-time. Madalas, hindi ka makapag-church kasi may gagawin kang iba, nakikita. Madalas, nawawala ka sa Panginoon dahil sa pera. Madalas, hindi ka sumusunod sa Kanya dahil sa pera. True. Okay? Saka pa lang natin sasagutin ang the truth about money. The truth about money. Number 1, money is a neutral commodity. Neutral siya. Hindi masama ang pera. Okay? Hello? Amen. Huwag mo sasabihin kung marami lang akong pera. Hindi naman darating sa'yo ang pera nang manggagaling sa langit. Hindi naman siya tumutubo sa puno. Okay? Huwag mo sabihin, kung marami lang akong pera, kung may trabaho lang akong maayos, kung ako'y magsisikap lang, tama yun. Okay? Kung ako ay susunod sa Panginoon, darami ang pera. Amen. Amen? Now here, the race is not to the swift. Ang paligsahan daw sa takbo ay hindi para sa mabibilis. Ang gera daw hindi para sa mga malalakas. Ang pagkain hindi nang gagaling sa madunong or may yaman, to the brilliant or favor to the learned. Ngunit time and chance happens to all. Kaya minsan nagsasabi ka, bakit yung mga hindi nakakakilala sa Diyos ang yayaman? Kasi masipag sila. Kaya lang ang yaman nila kakaiba sa yaman ng matuwid. Kaya nga sabi ni David, huwag mong pagsilusan ang yaman nila. Okay? Kasi mawawala lang yun. Hindi siya eternal. Ang yaman mo is eternal. You understand? Go ahead, give them huwag kang magselos sa amo mo. Hindi siya marunong mag-English pero mayaman siya. Ano? Hallelujah. The race is not the same. Time and chance happens to all. Sa totoo lang. May bahay ka sa Pilipinas. Yes. Yung amo mo nagre-renta. Alam mo na sahod niya, 200,000 a month. Yes. Ano nagre-renta siya? Ikaw hindi. Okay? Now, reality natin is, there is an economic inequality that is going on in the world today. Right? Yes. Nandito ka, dahil sila yung makapag-provide ng pera. Huwag mong isipin na kawawa ka. Okay? Now, time and chance is going to happen to everyone. Ibig sabihin nito, may pagkakataon at opportunity ka. Kaya habang nandito ka, mag-ipon ka. Amen. Kasi pag nasa Pilipinas, hindi ka na makaka-ipon. Habang nandito ka, magbayad ka ng SSS. Bakit? May ibabayad ka pa. Pag umuwi ka sa Pilipinas, mas lalong hindi ka makakabayad. Habang nandito ka, mag-invest ka sa MP2. Kasi may i-invest ka pa. Amen. Pagdating sa Pilipinas, wala na yung chance na yun. Yes. Ngayon, sabi niya, basta.
Basta. Hallelujah. May SSS naman ako, pastor. Hindi nga lang ako nagugulo. Number lang ang meron. Hallelujah. Okay. Now, ang pera hindi namimili. Yes. Money is not selective, nor does it discriminate on whoever wants to own it. Walang isip ang pera eh. Ikaw ang may isip. True. You understand? Yes. Ang pera walang damdamin. Gusto ko siya. No? Wala siyang damdamin. Okay? It does not care about your background. Galing ka sa barangay Masulbot, it doesn't care. Nag-aral ka o hindi, it doesn't really matter. You have all the time and the chances to accumulate. Okay? It doesn't care about your attitude about it. Again? Money is neither good or evil. Money is not evil. The love of money is. Okay? So, kung ang pera ay neutral commodity, napakainam na ngayon pa lang magtanim ka na ng binhi. Ang sahod mo, binhi. Sino nagbigay sa iyo ng binhi? Si Lord. Kanino nagagaling ang pagkakataon? Sa Panginoon. Amen? So, plant your seed in the morning. Keep busy all afternoon. You don't know if profit will come from one activity or another, or maybe both. Okay? Nung una nag-invest kami sa hospital, galing pa ako kay Sister Leonor kasi siya ang nag-una nag-invest. Hindi siya nagsabi sa akin. Kaya hindi mo wala ako sinabihan. Bakit pera mo ba nil-invest ko? So para hindi kami magkaroon ng sabi ko, sige, sasamahan kita mo. Ano yung nilagay mo, yung nilalagay ko. Not knowing. That was 15 years ago. Wow. Lumaki na siya ngayon. So yung si Mrs. meron siyang foresight. Sabi niya, lalaki yung pera ko. Okay? Mabuti na lang, sinamahan ko siya. Okay? Hallelujah. Kung hindi ko siya sinamahan, di siya lang. Diba? So, sinamahan ko siya. Nagkampag din ako. And the beauty of it is, every year na uuwi ako, mayroon siyang dumarating. And sabi ko nga, nung nakaraan, hindi ako makapaniwala na ganun kalaki yung dumating. Okay? From the usual dividends na tinatanggap natin. Ano nyo, habang meron kang capacity, di ba sabi ko sa inyo, ang budget nyo is supposed to be 10, 20, 70. Kung talaga gagawin mo 10, 30, 60. Okay? Bakit? Habang meron kang capacity to pay, Amen. kalimutan mo lang siya. Huwag mo siyang isipin, pagkahulog mo ngayon, kailan ko kaya siya makukuha. Hallelujah. Okay? Yung farmer ba, pag nagtanim niya, bukas mag-aani na ako. O, para kayong nasa reels na saging, do you remember? Nagtanim ng saging, kinabukas, tinapas din niya kagad. Okay? Hindi ganun eh. It takes time. Amen. Hello? Kaya lang, na you are in the most opportune time. Every month, meron kang 35,000. 20% of that is 7,000. Yun yung savings mo. Huwag mo siyang gagalawin. Tatanda at lilipas din kayo. Yan ang paboritong kanta dito eh. Tatanda at lilipas ka din.
Okay? And papalapit na papalapit yun araw-araw. True. Hindi ko masukat ang lahat. 65 na ako ngayon. November. Hindi ko pa siya matanggap sa salamin. Amen? Hallelujah. And so, money is a neutral commodity. It's up to you what you're going to do about it. Okay? Hallelujah. Number 2, money is practical utility. Okay? Neutral commodity, ngayon naman, practical utility. Ang fiesta daw is made for laughter. Kada uwi mo, huwag kang magpa-fiesta. Bakit? Sayang. And wine makes life merry. Ang alak daw nagbibigay ng katuwaan. Ngunit ang pera, anong sabi niyan? Money is the answer to everything. Ilaw, tubig, palengke, Wi-Fi. tuition fee, huwag na yung wifi. Allowance. Hallelujah. Money is the answer to a lot of things. Yung ibig sabihin, it doesn't really mean lahat ng aspeto ng buhay, yun ang kasagutan. It answers a lot of things. Okay? It is a means to pay satisfaction of human wants, of course. A means to own and possess things. A means to trade for a desired good or service. A means to express altruism or philanthropy when you give to charitable causes. So, ikaw ang nagdidesisyon. Kaya nga mahalaga ang budget eh. Kasi neutral ang pera. Kung gusto mo na one day millionaire ka, wala siyang pakialam. Ikaw ang may concern. Ito ay practical na utility, pambayad sa lahat ng bagay. Amen? And so, darating ang panahon na wala nang pambayad. Okay? Ano magyayari? Kaya minsan, yung gusto nang umuwi, hindi makauwi. True. Yung nakauwi na, gusto namang bumalik. Hallelujah. Bakit? Hindi pinaghandaan ang mga bagay na darating. Okay? Natutuwa ako kay Sister. Yung isa nating sister sa Saturday, umuwi siya na meron na siyang pinaghandaan niya kasi pag-uwi. Okay? Mayroon na siyang business na na-start together with her husband. Okay? And natutuwa ako kasi she's enjoying her life in the Philippines. In fact, yung anak niya nandito na ulit Saturday din natin. Okay? And lagi ko sinasabi, I miss your mom. Okay? Bakit nami-miss ko siya? Kasi sumusunod. Lagi nagtatanong sa akin yung susunod. Pagka may project siyang gagawin, nasabihin niya sa akin. Okay? Hindi ko naman sinasabi na gano'n din ang gagawin mo. Hindi ikaw. Libre naman eh. Wala naman akong fee para mag-advise. Okay? Yan lang, pag pumunta lang kasi may mag-pray kita. Okay? Then suddenly, maalala ko minsan, may mag-pray ko rin siya. And, ang mahalaga kasi, sumusunod sa advice. And I am giving you advice now. You understand? Amen. Pangkalahatan nito, corporate. Diba? Okay. So, money is a tool. If you don't control it, it controls you. Actually, it is not money that controls you. You are controlled by the spirit behind you. Okay? There are two ways to spend. It is either for utility. Ano yung ibig sabihin ng utility? For use. It comes from the word use. Utility. Okay? Pag ginamit mo sa kaparaanan ng pambayad, or you can use it for status. Okay. iPhone 17 is utility or status?
Ang galing nyo. Diba? Hallelujah. Ang sasakyan na Pajero is utility or status. Okay? Kaya na mas gusto mo yung Pajero kasi may dating. Diba? Pero million na naman siya. Ayaw mo nung scooter na lang. Kasi mas bagay ka doon. Kailangan ibagay mo ang mga bagay na binibili mo sa estado ng buhay mo. Yes. Ano na? Yes. Eh kaya lang kasi tayo, ang dali nating ma-convince. Lalo na pupunta ka sa mall. 10,000 down payment. May sasakyan ka na, ang gara. May 10,000 ka ngayon. Pero yung susunod na 10,000, wala ka na. Iniisip mo, may 10,000 na ngayon. Pero hindi mo iniisip yung mga kasunod na 10,000 na babayaran mo in the next 5 to 7 years. Maliwanag! Tango kayo ng tango, pero marami na niya. Bahala na! Basta may sasakyan ako. You understand? Hallelujah. Now, focus on the things. Because one gives peace, if it is for utility, it gives peace. Bayad na ako. Tutuwa ako kasi dumating yung bill namin. Sabi ko kay Sister Timor, dala mo sa akin yung bill ng ating electric. Alam mo magkano ang electric bill namin for the month of this month? February? 200 pesos. 181 actually. Yun ang aming electric bill. Nakatipid ako ng more than 4,000 pesos. Bakit? Kasi nga may solar ako sa bahay. Okay? Yung binayad ko sa solar ay ilang beses pang down payment sa sasakyan. Pero hindi ako bumili ng sasakyan na inuumot sa akin ng asawa ko. Kailangan natin ng sasakyan. Hindi. Kailangan natin ng solar. Yun ang magbabayad ng ating electric bill. Yun na sir. Yes. Kaya choices. Yung pera hindi namimili. Ikaw ang mag-decide. Yes. Kontrolin mo yung sarili mo. Yes. Oh. Amen? Bagay ka ba na may Pajero pero walang isain? Madalas gano'n. Hello? May Pajero ka naman. May Pajero na, wala namang isasain. Hira. The other creates pressure. So you have to focus on these things. Utility spending improves your life. Status spending measures you against others. And let me tell you this, you will never measure up. There will always be someone much greater than you. True. And kung very conscious ka sa image, kahit na wala ka namang image, pero conscious ka sa image, frustration lagi ang meron ka. Okay? Sorry, love you. Now, money is an essential security. Okay? Alam natin si Lord ang security natin. Yes. Kanya lang si Lord, bibigyan kanya ng wisdom. Kasi nga, hindi naman siya bababa sa langit para iligtas ka na magbayad ng electric bill. Hello? Bibigyan kanya ng wisdom. Magkakaroon ka ng essential security kung may pera ka. Okay? Ants! Ano yung ants? Langgam. Di ba niliit itong langgam? Ants are creatures of little strength. Ngunit nagsisave sila. They store up their food
in the summer. Bakit summer? Kasi darating ang winter. Taga-Pilipinas nga kayo. Pagdating ng winter, hindi na sila makapag-iipon. Saka ka ba mag-iipon pagka may lindol na? Saka ka ba mag-iipon pagka binaha na? Hindi. Bago pa yun, ngayon pa lang iniisip mo, ang mga lindol sa buhay, ang mga unos sa buhay, darating, hindi siya magpapaalam sa iyo kung kailan siya darating. Darating siya. Ang hospitalization mo, hindi magsasabi yung liver mo, give up ako 2020. You understand what I'm saying? Yung any part of your body is not going to give you alert. So, may darating na 2027. Okay? Ingat ka. Warning. I wish na lahat tayo meron gano'n, pero wala. Kaya, mag-secure ka na. Ngayon pa lang. Ants are a creature of little strength, yet they store up their food in summer. Alam niyo ba ang ants walang brain? Yes. Yung antila lang nila. Pakikapangan ng brain. Laki, no? Ang ants, wala silang brain. Brainless creature. Yes. They move around by instinct. Meron silang antler. They communicate by means of their antlers. But they don't have decision making or whatever. They move because they were designed to do that. Dapat sana, ang logic dito, kung yung mga langgam nag-iipon during summer, tayo, lang ng ulo natin. Kaya, ano kayong laman yan? Bakit hindi ka makaipon? Hello? Hello? Lahat ng nakakaipon on a regular basis nasa kamay. Oh my God. Oh my God. Alam niyo ba, siya raw na nag-iipon little by little, mayroong maiipon. Yes. Kasi pagka hindi ka mag-iipon talaga, wala kang iipon. Kaya nga yung sinasabi nila may iPhone nga, wala naman dito. Diba? So, sabi niyan, for future or fortuitous. Oh. Siyadong malalim na English yan. Untimely events. Diba? Yung mga hindi inaasahang mga bagay, darating yan eh. Yung tatay mo matanda na, tayo mga Pilipino laging meron tayong tinatawag ng family ties. Very strong family ties. Paghandaan mo yun. Okay? Na may maiko-contribute ka. Hindi ikaw ang social there lahat. Pero aambag at aambag ka eh. Yes. You understand? Yes. So mga kapatid, darating ang panahon, ma-determinate ka. Okay? Sige, magkantada ka na. Inaasahan? Hindi. Yes. Pero dumarating? Yes. Hindi na nga, ang bait-bait ng amo mo. Sige lang. Pack up your things. Go. I don't want to see you anymore. Hindi mo lang. Shocking. Okay. So, within or beyond our control, for emotional and psychological stability. Alam mo, emotionally stable ka, kung alam mo mayroon kang, hindi naman siguro siya substantial, pero may madudukot ka. Amen? Then, for protection against natural or man-made external threats. Kung ang bahay mo sa Pilipinas ay daanan ng bagyo, okay?
Alin ang mas mahina, mag-ipon ka o magtanim ka ng cross doon sa tabi? Yung cross. Kapag hindi na makakatulong sa iyo yung cross eh. Yan din na, yung isa. Hello! Binigyan ka ni Lord ng? Kung ako ikaw, at nandito ka, yung bahay mo sa Pilipinas ay daanan ng bagyo, okay, lumikas ka na, ngayon na lang. Pag-ipunan mo, manap ka ng lugar na mas Kasi habang buhay mo, haharapin yan. Yes. Okay? Ay, tagulan na naman. Ay, malawin naman ang bagyo. Okay? Iisipin mo yun taon-taon. Hamak mo yun. Hello? So medyo, bibigyan ka nila ng wisdom. You understand? Kasi whether you like it or not, daanan ng bagyo yung lugar ninyo. Kung ikaw ay nasa gilid ng bundok, kung ikaw ay taga-Baguio, at yung property mo ay nasa gilid ng bundok, it is just waiting for the right time, guguho yan. Yes. Abay, lumikas ka na. Ngayon pa lang. Di ba saan kami pupunta? Eh, benta mo. Marami pa rin bibili. Eh, prime property siya, pastor. Ngayon, prime property siya. Pero pag bumuho na yan, hindi na siya prime. Okay. Hallelujah. Now, financial security and independence, which is our goal, kaya natin ginagawa ito, are like a three-legged stool. Ano yung stool? Yung upuan na tatlo lang ang paa. Resting on, ito daw ay nagre-rest sa savings, insurance, and investments. Okay, hindi naman malaki ang mag-insurance, kapatid. In fact, 500 pesos lang kada buwan, may insurance ka na. Di ba may Kaiser dito? How many of you may Kaiser ka? Okay, 1, 2, 3. Wow. Ano yung Kaiser? Kasi isa yun sa gusto kong matutunan ninyo. Kasi pinagsisisihan ko siya ngayon. Kasi nung mga 50s pa kami, nag-usap kami ni Sister Leonor, dito kami magre-retire. Libre ang hospitalization dito sa amin. Gamot, libre. Pabayad ka lang ng $180, libre lahat. Okay? Kaya kalahin mo nung nag-16 na si Sister Leonor, nag-decide na hindi ako dito magre-retire. Iuwi ko ako sa Pilipinas. Kaya minsan dapat i-insure ang mga babae. Ako bago ng isip. So nag-decide na ako, sabi ko, okay. Kasi talagang naapektuhan na yung kanyang health. Inuwi ko siya sa Pilipinas. Masaya naman siya doon. Okay? Natuwa na lang din ako. Kanya lang, hindi kami bumili ng insurance. Hello? Meron akong life insurance. Ako, naka-insure ako sa life insurance na pag namatay ako, sabi ko kay Sister Lino, milyonarya ka pag namatay ako. Okay, huwag mo lang ipapanalangin. Hallelujah. Yung aking life insurance, meron siyang rider na hospitalization. Okay? So pagka nagsakit ako, mapunta ako sa hospital, babayaran ako ng insurance na 5,000 pesos every day. Hindi pa rin siya substansya kasi pagpapasok kasi kwarto pa lang yan pagka private. You understand what I'm saying? Kaya nagsisisi ako na hindi ako bumili ng health insurance. Kasi nga iniisip ko, ang health insurance namin ay ang Hong Kong government. Hindi pala. Kasi uuwi kami sa Pilipinas. Pagka nakaratay na ako sa balik, uuwi pa ba ako dito? Para lang magpagamot. Nakasakay sa stretcher. Pinagkatawa ko lang kayo kasi alauna 15 na. No, hindi eh. And so, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, huwag niyong gawin ang aking pagkakamali sa aking buhay.
bumili kayo ng health insurance. Bakit? Uuwi. Uuwi. Okay? Hindi pwedeng dito ka habang buhay. Uuwi ka talaga eh. And so pag nasa Pilipinas ka na, ang PhilHealth, hindi niya makukover lahat. Okay? Mag-aagalit ka, bibenta mo yung baka na tagal mo lang inaalagaan, bibenta mo kung ano lang dyan. Okay? Kaya mangyari yun, pag may insurance ka, piliin mo na yung insurance na may investment. Sa Kaiser meron sila. Na pag dumating na mature na yung insurance mo, wala ka na babayaran, may investment portion siya doon. Pwede mong kunin yung investment portion. Maliwanag? Wow. My friends, yung St. Peter, baliw na yun, huwag mo nang isipin. Kasi pag nakatay ka, ililibing at ililibing. Ang isipin mo muna yung buhay ka. Maliwanag? Maliwanag? Are you liking this? Are you learning something? Yes. Now, another thing. The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability. So, another thing, mag-invest ka sa sarili mo. Okay? Kung meron kang certain gift, i-enhance mo siya. Kasi darating panahon yun lang makakatulong sa'yo. Yes. Okay? Wala ang pera eh. Hindi natin alam. Nakapag-ipon ka nga, suddenly something happened. Balik trabaho ka na naman. Mas mayroong edge pagka meron kang alam. Ang dami ng courses ngayon sa internet, pumili ka kung ano yung makakapag-enhance sa'yo. Okay? Hello? Yes. Hallelujah. Kasi iba na yung may papel. Iba na yung may skill. Iba na yung mayroon kang alam. Amen? Kung mahilig kang magnegosyo, ngayon pa lang, isipin mo na kung ano gagawin mo sa Pilipinas. Amen? Hello? Yes. You know, sometimes the Lord has plans. Minsan, minamaliit natin itong Bible College kasi magagawa ng Bible College sa akin. Hindi naman ako magiging pastor. Hindi naman ako, wala naman akong calling. And yet, nakakatulong siya. Nai-enhance ka. You understand? I want you to understand that God is the one who opens the door. Okay? Natutuwa ako kay Sister Rose. Bakit? Kasi, second year yata niya dito sa Hong Kong, nag-aaral na siya agad na Bible College. Hindi namin alam, hindi niya alam, hindi ko alam. Darating ang pagkakataon na pangasawa niya si Sandro, okay? Kakaroon sila ng baby, kailangan niya ng trabaho, okay? And so nagamit niya yung kanyang pinag-aralan. Okay? Nakapasok siya sa Christian school. At nung makita niya yung kanyang certificate, graduate siya sa Bethel Bible College. Hello? You understand? Okay? Hindi ko na sinasabing mag-enroll ka na ngayon. Susunod na buwan. Example lang siya ba? Na kasi tayong lahat may calling galing sa Panginoon. The Lord is going to put you in a place where you are going to prosper. Yes. Amen. Napakarami ng kaparaanan ng Diyos na hindi mo alam. Hello? Sino makapagsasabi na gano'n ang mangyayari? Ngunit ang Panginoon ang nagtatakda ng lahat. Amen. Hello? Hindi pa nangyayari. Alam na ni Lord. Yes. Na si Rose, mapapangasawa niya si Sandro. Yes. Amen. Okay? And alam ng Panginoon ang lahat eh. Yes. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo na ang ating prosperity is a relationship between God and man. Kapag kakatiwalaan ka sa maliit na bagay, kakatiwalaan ka
And that's, the more is na mapagkakatiwala ka ng Panginoon, the more it is going to happen. Now, money, okay, is a potential capacity. The wicked will borrow and do not repay. Oy, magbayad ka na. Kasi wicked lang ang nagbabaro, pa-20-20, hindi nagbabayad. Okay? Kaya yung ganyan, walang hiya ka. Ano bang ibig sabihin ng wicked? Walang hiya. Diba? Masakit nga lang pakinggan ng Tagalog. But the righteous give generously. So, ang pera is a potential capacity for extreme evil. It is also a potential capacity for the higher good. And God's plan and purpose for your life is for the higher good. Na lagi kang magagamit na conduit of God's blessing. Okay? Money is good. Say it with me. Money is good. It gives you the capacity to afford, acquire, and do many good things. On the flip side of the coin, it also empowers you to commit sin. Yes. Kaya ingat ang Panginoon na bigyan ka ng opportunity. Ayaw ni Lord na pag ang sahod mo ay 10,000 na, baka makalimutan mo na siya. Yes. Ayaw ni Lord na mapapariwara ka pagka the Lord is going to open doors of opportunity for you. You could not afford before. Nasabi sa katabi mo, last na. Uuwi na tayo. Ngayon, last na. Money! Okay, ito, napakahalaga. Money is in perpetual volatility. Say that with me. Perpetual? Ano ibig sabihin ng perpetual? Paulit-ulit? It goes on and on. It does not stop. Volatility, ibig sabihin, nawawalan siya ng halaga. Okay? Ang piso ngayon, mamera noon. Like, I gave you this example already. Basahin muna natin ito. Do not store up for yourself treasures on the earth where the moth and rust destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven. Na bakit sinabi ito ng Panginoon? Because money is also a fleeting commodity. Noong 10 years ago, pag uuwi ako sa Pilipinas, uuwi ako sa Digos, ang pamasahe galing sa airport hanggang dun sa aming bayan, pagka nag-taxi ako, ay between 300 to 500 pesos. Ngayon, magbibigay ka na ng 1,500, galit pa yung driver, sabi niya, paano na lang yung pabalik ko? So, 3 times as much. So, kung minsan nagbabayad ako ng 2,000 para lang ako makauwi. Galing sa airport. So, yung 500 noon, 2,000 ngayon. In a span of 10 years. And naramdaman ko siya kasi from 500, nung sunod na uwi ko, after a year, 700 na siya. Sunod naman, 900 na. Hanggang nakabot ng 1,000, 1,002. Ngayon, 1,500 na siya. Marami pang driver, hindi ka masasakay. Maliwanag? Eh kung ang baon mo pag-uwi, 50 lang, may bawas ng 2,000 pa. Pero nung kinignan mo yung pitaka mo, makapal pa. Sige, uwi tayo. Pagdating mo doon, kabababa mo pa lang. Andiyan na, buong bayan sumasalubong sa'yo.
Tuwan-tuwa ka kasi meron pang streamer. Welcome home! So ikaw naman, dahil nahiya ka, o sige, kakain tayo. Isang upuan sa Jollibee. May email. Sasabihin ko, baba kung magkano. Pagtingin mo, uy, lumit siya na kaunti. After a few days, tingin ka na ng tingin. Kailan pa nga ako uwi? Anong date na meron? Diba? Kung pwede pa lang na makauwi ka na kaagad ngayon, pero ang ticket mo, pag isang 5 araw pa. So sasabihin ko ang Panginoon ko, paano ko makakasurvive? Well, nakasurvive ka sana kung naglakad ka na lang. So sabi yan, money is in perpetual volatility. It does not guarantee its value for all. Kaya nga, ang advice ko sa inyo, huwag kayong maglagay ng pera sa bangko. Hindi siya nag-i-earn ng interest, nababawasan pa siya. Nababawasan siya. True or false? True. Put it in somewhere, natutubo siya. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang pera ko, yung bangko ginagawa ko lang siyang transfer. Pag nag-transfer ako ng pera, kasi safe sa bank. Pero pagdating ko sa Pilipinas, nililipat ko na kaagad siya sa mga investment. Okay? Nililipat ko siya sa mga cooperatives. Yung pera natin, transfer ko sa bank, nililipat ko ngayon sa mga cooperatives na I am involved in 4 cooperatives na nagbibigay ng 6 to 7% on a yearly basis. Bakit mo ilalagay ang pera mo sa bangko na nababawasan kaysa sa nagbibigay sa iyo ng 6 or 5 to 6% na lang? Doon ka na sa 5 to 6%. Yes. Maliwanag? Yes. Hallelujah. Kaya lang pinsan kasi, pag nasa Pilipinas ka, hindi mo naiisip yun. Kasi puno-puno na ang isip mo ng activity. Magwawalis ako ngayon. Mag-general cleaning ako ngayon. Ano ba yan? Now its value is susceptible to actual economics and financial markets. Kaya, lagi, if you are wise, tingnan mo palagi yung exchange rate ng Hong Kong dollar to peso. May panahon na umabot ang exchange ng Hong Kong dollar to peso ng umabot na siya ng 7.6. Okay? Pag tumaas siya hanggang 7.663 o 65, padala ka na. Okay? You understand? Kung may papadala. Kung wala naman, ay mag-get tayo. Okay. Its value is susceptible to actual economics. It can be lost. It can be robbed. It can be hoarded. Or it can be destroyed. So, you have a lot of decisions to make. Okay? And, kung minsan overwhelming siya, di ba? And yet, hindi naman siya ganun. Actually, being wealthy is more of attitude than mathematics. Hindi siya rocket science. It is more on training your heart to what the Lord wants you to do. Amen. With the resources that God has given you. Okay? Now, there is a rule na galing kay Warren Buffett. Si Warren Buffett, ay hindi ito yung pinupunta mo sa hotel. He is the second richest man in the world. Okay? Yes, si Warren Buffett. And he has billions of money. Now, may batas siya kasi galing din siya sa pagiging mahirap. Ito ang batas niya. Rule number 1,
never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Now, nagtatawa kayo, paano nawawala ang pera? Pagka hindi mo siya ginagastos ng maayos. Okay? Paano nawawala? Napakarami nating leak. Yung ating, ano nga yung cooling system ng sasakyan na nilalagyan ng tubig? Radiator. Okay. Minsan yung radiator, may leak. Pag may leak yung radiator, masisira siya. Di ba? Hanapin mo ang mga leak. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagsimula na ba kayo maglista ng mga gastos nyo? Yes. Really? Yes. O dito lang. Dito na yan, Pastor. Okay? Pag nilista mo ang gastos mo every month, suddenly you will begin to see a pattern. Yes. Okay? May pattern na eh. And then, makikita mo yung mga leak. Okay? Number 1, leak. Kumain ka na naman sa sa isang lugar na mahal. Okay, sabihin natin na mahal. Okay? What I'm trying to say is, hindi naman masama na kumain ka na masarap. Huwag lang kada linggo. Yes. True or false? Okay? Number 2, bumili ka na naman nagkape ka na naman sa McCafe na $40 ang isang Starbucks. Okay? Eh, sa McCafe, meron din ganun eh. Yes. Ang kape ay kape. Dito ka na lang sa Lifeway magkape, libre. Marami magpapakape sa inyo dyan. Marami dyan sa magbukas ka na. Magpaalam ka na. Ayun nga, pwede ba magpakapihin mo ako? What I'm trying to say is these are leaks. Okay? Bumili ka na naman ng load. Nakakatatlong load ka na. Sa tag 50, 150 na yun. Okay? Sino man tinatawagin? Yun yung mahalik. Minsan maliliit lang siya, but it adds up. Hello? Yes. Okay? So that is rule. Never lose. Kaya mo si Warren Buffett. So niya, hindi naman ako nagtitipid. Kanya lang, every morning, and he's already almost 90 years old. Nag-i-invest pa rin siya. Okay? Buhay pa rin siya. Alam mo ang agahan niya? Double cheeseburger. And coffee. Hindi pa sa McCafe. Hindi siya nagtitipid. Sabi niya, I eat good at lunch. But my breakfast, kasi nag-iisa na lang siya. Diba, nagluluto sa kanya. He rides the same automobile. Dami ng pera. Pwede siya bumili ng Ferrari. Hindi siya bumili ng Ferrari. He stays in the same house since 1963. Ang yaman nun. But you know what? 40% of his billions was already given out to charity. Amen? Kasi Presbyterian siya. So, sabi niya, the Lord gave me this much money. I cannot enjoy this life. I better give it away. And that might be the reason why he is still alive. Magno-90 na siya. Alam niyo si John D. Rockefeller? No, it's not John D. Rockefeller, but one of the Rockefellers. Sila yung pinakamayaman sa mundo noong unang panahon. Nagkasakit siya. And suddenly, na-realize niya na, Lord,
wala palang kahulugan ang pera pag mamamatay ka na. And he started giving it away. Nagpatayo siya ng foundation. Ipinamigay niya lang ang pera niya. Suddenly, he was healed. And doon pa lang niya na-enjoy yung pera na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Suddenly, he realized na God enabled him to become super rich. Para siya ay maging daluyan. So it doesn't really matter if you are super rich or an OFW in Hong Kong. Gusto mong ikaw ay maging daluyan ng pagpapala? Sagutin mo ang tanong ko kaninang earlier. Mapagkakatiwalaan. Okay, sa maliit. Pag napagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliit, dadagan niya. Hanggang sa dumating yung hangganan na ikaw ay magkakaroon ng kasiyahan sa Panginoon. Sorry, last slide na. Okay mo ba kayo dyan? Last slide na. Until you can manage your emotions, don't expect to manage money. Until you can say no! At meron na naman mamaya lalapit sa'yo, pahiramin mo naman ako. Tanggalin niya, hindi mo na ma-manage yung iyong damdamin. Okay? Sabihin mo sa kanya, kapatid, may pera ako pero hindi ko siya laan para sa'yo. Okay? Mag-abot ka na lang. Okay? Huwag naman $10. Siguro gawin yung 20 o 30 o 50, whatever the Lord places in your heart. Para lang makatulong. Naliwanag po ba? Because kasi ang hinahanap natin marami, hindi tayo makaintindihan. Kaya lagi tayo bound. You understand? Learn how to say no. Stop the leaks. Okay? Pigilan mo na tumatagas yung iyong radiator. Amen? And then, be faithful to God. Maging matapat tayo sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng bagay. And suddenly the Lord is just going to open a brand new vista. A brand new horizon that will lead you to prosperity. Amen. I believe in prosperity. And I am praying na nagbago ang pananaw ninyo sa pera ngayon. Okay? Ang pera pala walang damdamin. Ang pera pala wala siyang favoritism. Ang pera pala hindi masama. Ang pera pala, wow. Ang pera pala, good. Amen? Hello? Amen. Ang hindi good, ako. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Shall we all rest? And we sing the first song we sang. It's with me. Ama, I want to pray with you kung naririto ka and the Lord has opened your eyes. Thanks that the money to you is vague. Naintindihan mo ang kalooban ng Panginoon patungkol sa pera, sa kayamanan, at karangyaan. Kung naririto ka at alam mo na nagkukulang ka sa anumang bagay, the Lord will forgive you. The Lord is going to straighten your finances. The Lord is going to set you free from bondage. And the Lord is going to give you a brand new door of opportunity. Hallelujah. Na mag-manifest sa iyo ang favor ni Lord, ang riches na nakalaan para sa iyo. Sa umagang ito, nais lang ng Panginoon na isuko mo sa Kanya ang mga bagay-bagay na hindi mo napansin, hindi mo nagawa.
And the Lord is going to forgive. And the Lord is going to set you free. And the Lord is going to bless you financially. If you are ready, I'm going to pray now. Lift up your hands to the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umanang ito. Sa mga katuruan na naman patungkol sa pera, patungkol, Panginoon, sa mga bagay-bagay na hindi namin natutupad sa aming buhay. Lord, sa aming mga pagkakamali, sa mga desisyon na hindi namin nagagawa. Lord, minsan nangangako kami sa maraming bagay. Minsan, Panginoon, ay hindi lang namin iniisip. Ngunit, Lord, napakalaki ng nagiging direksyon para sa aming buhay. Lord, patawad po sa lahat ng aming mga pagkakamali patungkol sa pera. Forgive us, Lord. Oh God, sometimes we don't just care. And we go about our business, we go about the things that we are used to doing already without knowing that we are already disobeying you, without knowing that we are not practicing what you want us to practice. Lord, salamat po. Dalangin ko, Panginoon, na muli ay mapagkatiwalaan mo ang bawat isa sa amin. I pray that everyone will be a trustee of your riches. Lord, na ang lahat ng pagpapala na aming tinatanggap ay magiging maayos kami na steward. Magiging maayos kami, Panginoon, sa pagmamanage. Magiging maayos kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Lord, salamat po ang lahat ng wisdom na gagaling sa iyo. Ang karunungan, Panginoon, na gagaling sa iyo. I pray that you will release the wisdom, Lord, for your people, oh God. Release your wisdom, Lord. Release the wisdom, Panginoon, that they will profit, that they will increase, Lord. Salamat, Panginoon, sa wisdom na nanggagaling sa iyo. And salamat, Lord, sa kalayaan ng marami, sa kalayaan, Panginoon, ng hindi makapagsabi ng no. I pray that you will give them the boldness to say no. No. And Lord, salamat po. Salamat sa araw na ito. Salamat sa katuruan. Salamat sa banal na Espiritu na palaging nagbibigay sa amin ng kaalaman. Sa iyo, ang lahat ng papuri at pagsamba sa napakatamis na pangalan namin, Panginoong Jesus. And everyone would say,